By the way, i-recognize ko yung mga bisita natin from Luzon, Bulacan, no? Si Brother Jared Almazora, o si Brother John Fernan Mago. Si Brother Fernan ay isang handog sa Iglesia ni Cristo. Ano yung handog? Naisilang talaga na iglesia na. Pero ngayon, babalik sila ang dalawa sa simbahan ko. Si Brother Jared din, isang debater sa CGI, lagi nag-aaral. Dahil sa walang tigil niyang pag-aaral, ngayon, nasumpungan niya yung katotohanan. Bigyan natin ng palakpak ang dalawang ito. Grabe na yung pag-aaral nila sa katotohanan. At kaya bumalik sila sa katotohanan. Niyakap nila yung katotohanan. Mamaya, si Brother Jared ay mag-professional faith at magsagawa ng sacrament of confession. Dahil siya po ay dating Katoliko na. 7 years, Jared no? Na lumipat na sa iba't ibang sekta. Pero ngayon, bumalik na siya. Yan po ang nakatituwat na katotohanan. Galo, sabot sila. Maintindihan nila yung homily ko. So ngayon mga kapatid, sa ating ebanghelyo ngayon, sabi ni Kristo, ang buta dili mag-agap sa laing buta. Sabi ni St. Augustine, sa mga church fathers natin, sabi niya, before correcting others, let us first correct ourselves. Ang ganda, no? Ulitin niyo. Before correcting others, let us first correct ourselves. We are blind if we attempt to lead others without seeing our own faults. Ano? We are blind if we attempt to lead others, if we attempt to correct others without seeing our own faults. Ang ganda nito. It is a great reminder to me na dapat bago ko i-correct ang bayan ng Diyos, I corrected first myself. Sino ang susunod kapag nakita mo hindi naman sinunod niya yung sinabi niya? Diba? May kasama ako seminarya at may family recollection kami doon sa seminaryo. May nanay, kausap ko, panay sigarilyo. Sino ba yung anak mo, Nay? Si seminaryan, so and so. Basan ba si tatay, Nay? Matagal nang patay daw eh. Anong kinamat yan? Dahil sa pagpanigarilyo. Sabi ko ni nanay, yung anak mo din, Nay, chain smoker. Ay, totoo ba yan? So, totoo na eh. Sinabi ko na sa kanya, nagtigil na siya sa paninigarilyo. At kasi talaga, ulo ng anak ko. Anong sabi ni St. Augustine? Ito po, very, tago sa puso po ito. If, before correcting others, let us first correct ourselves. We are blind. Ano? We are blind. If we attempt to lead others without seeing our own faults. So ngayon, anong gawin natin? Let us continue to examine ourselves. Diba? Magsimula tayo sa act of contrition. After sign of the cross, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, nagsagawa tayo ng act of contrition. My fault. My fault. Hindi sinabi natin, your faults.
your fault. Your fault. Kasalanan mo din. Lalo na yung pare yan. Sana walang kapayapaan, di ba? So, paano natin makamit ang kapayapaan when we examine ourselves? And then we can do correction to others. Amen? So, pakapinin ako. Ngayong darating na election, by the way, you have freedom. Please, don't forget that you have absolute freedom. Huwag kayong magpadikta kahit sino. Ulitin mo ha, huwag kayong magpadikta. Because it violates your freedom. Kung magpadikta kayo sa pera, dapat ang iboto ninyo, makinig kayo, ang tibok ng puso mo. Ano? Galing sa puso mo. Amen? At ngayong eleksyon, mga kapatid, gusto ko na maging modelo ang balance. Huwag kayong mag-away sa politics. Hindi maganda yun. Ngayon, ang gusto ko sa inyo, piliin ninyo yung galing sa puso ninyo. Amen? At huwag niyong ipahintulot na merong magsasabi, ito ang iboto mo. Kapag hindi mo ito yung boto, wala kayong mga biyayang matanggap. Woe to you. Don't violate my freedom to choose. Amen? Kahit ako, hindi ako mag-manipulate sa inyo. Ito ang kandidato, may boto ninyo ha. Hindi ko kayo bibigyan ng katawan ni Chris ha. Ganyan kaya. Hindi yan. Amen? Don't allow others to manipulate your freedom. Ano? Ulitin nyo. Don't allow others to influence you, to manipulate you. Your vote should be from your heart. Saan galing yung boto mo? Sa puso. Ngayon, dahil nag-uusap kami sa mga abogado, isagawa tayo ng legal action. Wala akong kalaban ng politiko ha, iniibig ko sila lahat. Pinagdasal ko sila lahat. Amen? Meron na nagalit sa akin. Okay lang, nagalit sila. Pinamahal ko naman sila. Amen? So, punuin natin yung isipan natin at puso natin sa blessing at pagdadasal. Okay? Nagaling siya Panginoon. Hindi naman masama magalit. Diba? Hindi naman masama na magsasalita sa katotohanan. Diba? To express our frustration. Hindi yung masama. No? Pero ngayon, gusto ko na magkaisa tayo. Ano yung gusto ko na magkaisa tayo? Magsagawa tayo ng gusto. Ano yung gustong gagawin natin? Legal action po. Ako po ang mag-complain this coming election sa bibili sa buto ninyo. At anong gawin namin sa mga pera ko? Tanggapin nyo! Tanggapin nyo. Dahil hindi, sabi ni Atty. Victor Coren, wala daw attempted vote buying. Dapat consummated. Ano yung consummated? Natanggap ko talaga. Sa mga naghihirap, no? Labi yung difficulties and challenges na nangyari sa buhay ninyo, anong gawin ninyo? Ibili niyo yan pagkain. At ang gusto ko lang, tayo sa inyo, magsagawa kayo ng statement na binili kami. Kasi sa mga hindi naghihirap, mark money na natin yun. Yun yung gastuhin. Bakit? Magkaisa tayo dyan. Hindi po kayo ipahamak. Ako mismo ang complainant. Kayo nasa likod ko. Kung hindi tayo gagawa ng kabutihan ngayon, kailan? Para po ito sa mga anak ninyo. Para po ito sa pag-ibig natin sa bayan natin. Unang-una, kapag ang isang kandidato, makinig kayo sinasabi ko ito galing sa puso ko. Hindi galing sa puot ko. Kapag ang kandidato malaki, yung pera, ang pagbili ninyo, nila sa inyo, hindi kayo iniibig yan.
Hindi niya iniibig yung lungsod natin. Sino yung iniibig niya? Sarili niya. Pangalawang rason, mabigat na rason. Nakaminos siya sa inyo. Siya Tagalog nakaminos? Ha? Minaliit kayo. Anong sinasabi ng mga maraming pera na tumatakbo ngayon? Pera lang tatapat ninyo. Ano? Narinig niyo ba yan? Pera lang ang tapat nila. Minaliit yung nasa bundok. Nakatira sa kabundukan. Ngayon, dahil minaliit nila tayo, huwag niyong ibuto itong mga taong ito. Tanggapin niyo yung pera. Okay ba? Amen? Tanggapin niyo ang pera para mutagap. And then, sa sunod na mga araw, ito yung gusto ko, na maging model yung Valencia, hindi lang sa buong Bohol, hindi sa buong Pilipinas na. Ang ganda ng Valencia, no? Yung malaki na pera, hindi nila binuto. Tinanggap lang nila yung pera. Pero nagsagawa tayo ng legal action. Alam nyo, ilang taon kulong ang isang kandidato? It is a criminal case. Ano? Yung pagpili ng buto is a criminal case. Kaya nga, magsagawa tayo ng hotlines, doon ninyo isumbong lahat. Okay, paano yan? Kapag i-threat kami, huwag kayong mag-alala. Dami na po na gustong tatayo sa paggawa ng wasto. Kapag hindi tayo tatayo nito, tayo ay bulag. Nagbulag-bulagan. Kita na naman natin ang katotohanan sa ating lipunan. Grabe na yung korupsyon. Totoo, hindi. Grabe na. Gumising na tayo at magkaisa. Magkaisa sa paggawa ng wasto. Amen ba? So, pakiusap po sa mga naghihirapan o naghihirap ngayon, tanggapin nyo yung pera. Saan tayo magsagawa ng maganda o wasto? Legal action po. At alam nyo, kung magkaisa tayo na nandito, magkaisa tayo, permanent disqualification. Basta ma-prove natin na merong vote buying na nangyari. At yung mga testimonya kasama ni Father Darwin, alam nyo, hindi kayong masali pala. Bagong batas yan sa Omnibus Election Code. Hindi kayo makasali. Then star witness kayo. So, tayong lahat magkaisa. Yan po ang panawagan ko sa inyo. At anong mangyari sa Valencia? Meron ng mga kandidato kahit walang pera, upo sa posisyon. Diba? Sad reality. Mayroon tayong kandidato pero walang pera. Nanalo ba yan? Yes or no? Nanalo ba yan? Base experience natin? Hindi! May manalo 1% lang. 99% ang nanalo! Yung may! Totoo, hindi! So, sana magising na tayo lahat. Mga nanay, mga tatay, gawin natin ito, hindi dahil sa nagalit tayo. Gawin natin ito dahil iniibig natin yung lungsod natin. At tanong ko sa inyo, iniibig mo pa ba yung bayan natin? Maliit lang yung kunti lang yung sumagot. O, email na lang, email. No? Iniibig mo pa ba yung Valencia? Hindi pa ako pinisibo. Baka ng pwersa na. Mahina na mahina. Pero wala pa rin almusal? Almusal ko yun? Wala bang breakfast? No? Iniibig mo ba yung bayan natin? Amen! Alam nyo, kung ako'y tanongin ninyo, yung
yung laman ng puso ko, wala nang galit ko. Puno ng awa. At puno ng pag-ibig ko. Sana po, this coming election, puno tayo ng pagmamahal. Puno tayo ng awa. Bakit tayo, at yan ang dahilan, bakit dapat magkaisa tayo mga lola. Alam nyo, nakita ko, sinunod ko si Vico Soto. Alam nyo, lahat ng mga SOP sa mga project, hindi niya tinanggap. Dahil kapag tatanggapin niya yung SOP sa mga project sa gobyerno, ano mangyari sa project? Grabe na po yung mga SOP. Kaya nga hindi na sila gustong papalitan sa posisyon because of money. Kita ninyo? So ngayon, pagkaisa tayo. Alam nyo, nangyari ni Vico Soto, makapagtayo siya ng worth 9 billion pesos City Hall sa Pasig. Without debt. Walang utang. Sabi niya, magagawa naman pala. At lahat ng medical assistance binibigay niya sa mga tao. Wow! Sana all. Kung nangyari yan sa Pasig, mangyayari yan kung magkakaisa tayo. Handa na ba kayo magkakaisa sa paggawa ng wasto? Tsaka, amen lagi. Libok naman mo. Handa na ba kayo? Magkaisa tayo ng ganawa. Pag-igunaman. Nag-unan sa muktuban. So sana po ay naintindihan yung intention ko. Ang intention ni Father Darwin, hindi tayo magkawatak-watak. Ang intention ni Father Darwin, hindi tayo mag-aaway, magtatanim ng grabing po. Hindi naman masama magalit. Pero yung lagi na lang tayo nagagalit, hindi na maganda yun. Let us influence each other with the eyes of mercy and love by uniting ourselves to do only the good. Amen? At kung meron din papatay sa akin, okay lang, 40 na ako eh. Si Cristo, 23 years old. So, lumampas na ako. Amen? At ito yung tandaan ninyo. Mga parokyano ko, handa ako magpakamatay sa inyo. Amen? Kayo, handa ba kayo magpakamatay? Nang mamatay, nang dahil sa'yo. Bot-bot. Ano yung awitin natin? Nang mamatay, nang dahil sa'yo. Bot-bot. Tagawanta. Nanatakot tayo eh. Ang tao na nagpuyo sa kahadlok, dili kalimot. Yung sa to? Ang tao na nagpuyo sa kahadlok, dili kalimot. Ang tao kung sigpang hadlok, dunay giilok. Balikan ko yun eh. Ang tao na nagpuyo sa kahadlok, dili kalimot. Ang mga tao sigipog paghadlok, dunay giilok. So, I hope mga kapatid na dito, yan lang po yung gusto ko na ipaabot sa inyo. Huwag maniwala sa mga fake news. At sana tayo nandito at bibisita ako sa sunod ng mga araw sa mga chapels para po to promote voters education, not voters manipulation. So, nung pakay ni Father Darwin, voters education, not voters manipulation. Hindi gusto ng Panginoon yan. No? Ito lang yung ibuto niyo ha, straight ha. Hindi straight ha, walang project. Gusto ba kayo? Pera nyo ba yan? Wala, sabi ni Vico Soto, wala kayong utang na loob kahit kanino. Kung meron mga project, initiative sa isang mayor, ako nga ay hesitant eh. Kapag may lalapit sa akin, thank you, Mayor, ha? Ano po, bakit nag-thank you ka sa akin? Pera ko ba yun?
Nahihiya ako eh. Kung mga tao lalapit sa akin, thank you, Mayor, ang bait mo. Ang dami mo mga project. Nahihiya ako. Pera ko ba yun? Pera ng taong bayan yun. Dapat ma-educate tayo dyan. Dahil, kapag tutulong itong isang politiko, parang may utang na loob na tayo. Wala! No? Pera natin yun. Eh, sure ba nang bayad sa hospital ko? Sa pa-confine ko siya nagbabayad eh. Siya yung ibubuto ko. Pera niya ba yun? Hindi! Sinong pera yun? Galing yun sa mga taxes natin. Different taxes. At salamat ninyo. Dahil dedicated kayo magbayad sa, alam nyo, dun sa Pasig, free check-up. Yung mga, yung mga senior citizen. Pero ngayon, natatakot tayo pa-check up. Ang mahal, Father. Totoo, hindi. Yung mga basic needs natin na kinakailangan natin. Yan ang dapat nating hingin. Bakit? Araw-araw tayo nagbibigay ng buhis sa gobyerno. Amen? So, babalik po sa sunod ng mga araw for voters education po. Salaysay namin ano dapat natin gawin. So, Father, paano yan kung takot at tatakutin kami? No? Sino dapat matakot? I-reverse ninyo.